sa hapon na ito. Kung nag-endure tayo before, kaya din natin i-endure maski anumang hardships na pagdadaanan natin while we are still on earth. Hallelujah. Even ano yung mga struggles na yan and difficulties, di ba? May mga personal suffering tayo mga kapatid, di ba? May public reproach. Na-try na ba nating mapahiya sa harapan ng madaming tao? Na-try na ba nating mapahiya dahil sumunod tayo sa Panginoon? Na-try na ba nating mapahiya at ma-labelan as mangmang? You are fool kasi sumusunod ka sa Panginoon. Foolish ka kasi Kristiyano ka. Nasabihan na ba tayo ng mga ganon? Naranasan na yan natin, mga kapatid. Diba? Even the fellowship in the suffering of others, sabi doon sa salita niya kanina, diba? Kung nakikita mong nagsasuffer ang kapatid, even as we suffer. Dito ko laging naalala na kapag ang pastor at pastora natin, nakikita niyang nagsasuffer ang kapatid, sila ang mas unang nasasaktan. Sila ang mas unang nagsasuffer. Amen. Kapag nagsuffer ang kapatid kay Kristo, we suffered with them. Kaya tayo share, mga kapatid. Hallelujah. You suffered. Let us remember that you suffered from being a Christian. Hindi lamang dahil gumagawa ka or nakagawa ka before ng mga maling desisyon sa inyong buhay, but most probably, we suffered as Christian because you became Christian. Dahil naging Kristiyano ka, dahil naging Kristiyano ako. Darating at darating tayo sa panahon at araw, mga kapatid, kung kailan ang pananampalataya natin matitest po iyan. At sabi nila, true faith is proved by suffering. True faith is seen in endurance. Amen? Matthew 10:22. Anong sabi niya dyan? And you will be hated by all for my name's sake, but the one who endures to the end will be saved. Hallelujah. Ang tanong, sinasabi ko ba na kapag hindi ako nag-endure? Ang sinasabi ko ba na kapag hindi ako gumawa, hindi na ako masisave? Mga kapatid, very bold ang ating simbahan, the Dunamis Church, in telling us sa ating mga pag-aaral na ang salvation will always be the grace of the Lord plus our faith. This is equals to salvation. Amen. But if you really believe and you genuinely accepted Christ as your personal Lord and Savior, mga kapatid, tayong mananampalataya, endurance will never be an option. Hindi mag-e-endure lang ako, Lord, dito sa sitwasyon na to. Hindi yung, Lord, pipiliin ko kung saan ako mag-e-endure. Etong problema lang na to, Panginoon, ang pipiliin ko kasi kaya ko. Pero yung sobra at napakabigat na hardship na, Lord, ayokong mag-endure dyan. No, 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 mga kapatid. Endurance is not an option. Rather, we must have endurance. Kailangan natin bilang mananampalataya ng Panginoon na magtiis sa Kanyang pangalan. Alang-alang sa Kanyang pangalan. Amen. Hebrews 6, verse 4 to 6. Sabi niya dyan, for it is impossible in the case of those who have once been enlightened, who have tasted the heavenly gift, and have shared in the Holy Spirit, and have tasted the goodness of the Word of God and the powers of the age to come, and then have fallen away, to restore them again to repentance, since they are crucifying once again the Son of God to their own harm and holding Him up to contempt. Hallelujah. Remember, mga kapatid, bakit mo yan ginagawa? Bakit tayo nag-e-endure? Hindi po dahil wala na akong choice eh. Wala na akong choice, pinasok ko ng pagiging Kristiyano. No, no, no. We endured. It's because you believe and I believe. We endured hindi dahil
Hindi ka duwag, kapatid, dahil hindi ka duwag. Nag-e-endure kasi, hindi tayo quitter. Dahil victorious ang ating Ama na tinanggap natin. We endure because we are people of faith. Kaya nga tayo believers. Kaya tayo mananampalataya. And on the title of the preaching this afternoon, anong sabi doon? We endure. It's because you are a child of God. I am a child of God. At panghahawakan natin man, mga kapatid. Amen? And in Romans 8, from verses 18 to 25, ang sabi niya po dyan, this is the suffering of present times para sa future glory ng Panginoon. Sabi niya dyan, for I consider that the suffering of this present time are not worth comparing with the glory that is to reveal to us. For the creation waits with eager longing for the revealing of the sons of God. For the creation was subjected to futility, not willingly, but because of him who subjected it in hope, that the creation itself will be set free from its bondage to corruption and obtain in the freedom of the glory of the children of God. Hallelujah. Madami pong kinds of suffering, mga kapatid. Pwede po tayong mag-suffer dahil sa ating mga sariling desisyon, mga mali nating desisyon, sa ating mga kasalanan. Di ba? Nagsasuffer tayo because of our own stubbornness. Because of sin. Amen. Meron ding suffering na preventive suffering. When we say preventive suffering, may warning na ang Panginoon. God warns us of a greater suffering na mangyayari po, mga kapatid, kung hindi tayo nakinig sa warning at salita ng Panginoon. Kaya siya preventative suffering. Pero dito po sa ating binasa, papasok daw po yung apocalyptic suffering, which means revelation, uncovered truth, praise God, hallelujah, na ini-enable tayo ng Panginoon na makita na yes, alam na niya na ang mga anak ng Diyos magsasuffer sa mundong ito. Alam na ng Panginoon, di ba yung sabi nga sa preaching ni Pastora Raquel last time, alam niya na mahina tayo. Alam niya na mapufall tayo. Pwede tayong mapfall pa rin. Kaya ang gusto ng Panginoon, anak, sabi niya talaga dyan, patient endurance is what you need. Lalong-lalo na nandirito pa tayo sa mundong ibabaw. Hallelujah! It enables us, hallelujah, at makita natin na ang Panginoon pa rin ang may control sa lahat ng circumstansya ng ating buhay, and that merong assurance na maidi-deliver tayo ng Panginoon. Diba dun sa kanta, we were freed, we were rescued, we were saved, and that will be our motivation para magpatuloy po tayo sa ating pananampalataya sa Panginoon. Does any one of you have a trouble-free life? Trouble-free life po ba ang mga buhay natin? No. Praise God, yes, hindi talaga. At praise God, during our Bible study sharing ni Ate Roxanne, sabi ko, this is the message of the Lord. Kasi yun din, natuon din doon, yung pinag-sharean namin kanina. Na ang buhay natin, mga kapatid, hindi buhay komportable. Hindi komportable lahat. Ang Panginoon, hindi niya ipinangako na easy life ang magiging buhay mo, anak, kapag tinanggap mo na ako bilang Diyos. At sabi niya ganun. Even the perfect person and the perfect personalities na makikita natin sa telebisyon. Yung mga sikat na artista, di ba? Sa mga social medias nila, kala mo, di ba? Parang they have the perfect life. Parang ang saya-saya nila, ang yaman nila, yes, they have everything. Pero even those sikat celebrities, meron din pagsubok na pinagdadaanan. Still, may mga troubled times pa rin sila, mga kapatid. And who is the perfect example of this one? Lagi nating naririnig. Lagi yang naibabahagi. Perfect example, di ba? Yes, Jesus Christ. And another one, the life of Job. Ang buhay ni Job, mga kapatid, never naging trouble-free life. Bakit? Di ba?
ano-ano yung mga nangyari sa buhay niya. Nawala ang kanyang mga kayamanan. Di ba? Lahat nagkasakit siya and everything. And imagine, mga kapatid, even the devil approached God. Anong sabi niya? Di ba? Nag-ask siya ng permission sa Panginoon. Ititest ko si Job. At tignan natin kung hanggang saan ang pananampalataya ni Job. Kasi, sabi niya sa Panginoon, nananampalataya lang si Job dahil sa mga pagpapala na ibinibigay mo sa kanya. Ano kaya kung tanggalin ko yan? Tignan natin kung magtitiwala pa rin siya sa iyo. But, God allowed the devil para itest si Job. Dahil alam ng Panginoon ang puso ni Job. Amen? Alam ni Lord ang puso mo, kapatid. Alam ni Lord yung puso ni Job. That even mangyari, mawala sa kanyang lahat-lahat ng yan, Job remained faithful. Job remained as righteous man. At ganun din po yung gusto ng Panginoon sa bawat isa sa atin. But confident ang Panginoon, di ba? Alam niya anak niya tayo. Sa Kanya tayo. Kaya alam ng Panginoon na makakaya din natin anumang pagsubok na maibigay sa atin. Amen? So, mamumuhay tayo ng tama at completely ay nag-uubay tayo sa Kanyang mga salita. Diba? He did not promise that He is na parang okay lahat-lahat, but He did promise, pinangako ng Panginoon that He is with us and He will be with us until the end. That is in Matthew 28 verse 20. Hallelujah. And even in Psalms 46:1, He is the very present help in times of trouble. Siya lang ang ating kailangan, mga kapatid. Narinig ko nga si Ate Renea kanina, di ba? Kung kani-kanino daw siya noon, di ba? Pero ngayon, na may Diyos na siya at binago siya ng Diyos na, saan kanino siya tumatakbo na? Sa Panginoon na kaagad-agad. Kasi sabi niya, He will reveal the solution to every problem that she has. Amen. Praise God and glory to God. 1 Corinthians 10 verse 13, walang pagsubok na hindi